Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito po sa dinner date na napaka-romantic, napaka-intimate nila Kim and Paula Avellino, mga ka-Kim Pao, kung saan pati si Miss Tonetta ay hindi po naiwasang mag-react, mga ka-Kim Pao. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga di pa po nakasubscribe sa ating channel, pakiclick po muna tayo natin subscribe button at notification bell, lalo na kung kayo po ay isa sa mga araw-araw ay naghahanap ng ayuda at balita tungkol sa Kim Pao, sapagkat nasa tamang channel po kayo. Kaya pakiclick na rin po ng ating notification bell bukod sa subscribe button para ma-notify naman kayo tuwing may bago po akong upload. Anyway, simulan nga po natin ang ating talakayan this morning sa pamamagitan ng pagbabasa ng comment, mga Kim Pao. So, ang first comment na to ay mula po kay Mr. Matayag. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Ayon po dito sa kanya, Good AM Gandara. Pumunta si Kimi sa Zamboanga for what reason? Gandara, sana hindi na lang makialam sa politics para hindi siya parating nababash at para maprotektahan ang sarili niya. Don't compare KP sa Don Bell. They have their own life to enjoy, have their own style of living and principles in life. Basta ako Kimers ako noon pa. But now, dahil Kimi is with Paolo, kaya nagiging KP. Solid po ako. Kaya Gandara, masasaktan lang kami na seniors if Kimi will be left by Paolo. Gandara, just ask ko lang, bakit hindi sinasamahan si Kimi sa event niya sa MOA? Instead, si Alan yung bodyguard ni Paolo. Sometimes we are amused to Paolo's character. If he is true to Kimi, or just dance Kimi with her popularity. God bless us all, especially KP and your family, Gandara. Thank you so much, Mr. Matayag, sa inyong comment. Yun nga lang, akala ko nagbago na talagang tunay si Mr. Matayag. Pero bakit meron pong pagdududa pa rin sa Kim Pao? Anyway, unahin natin pag-usapan ang tungkol po sa pagpunta ni Kim sa Zamboanga. So, ang pinunta po niya doon, di umano ay business, mga Kim Pao. Kasi, if hindi po ito personal work, malalaman naman natin yan, mga Kim Pao, diba? Kasi, announce naman niya na may event siya dito sa ganyan, mga Kim Pao. Pero, ito'y personal na lakad, kaya siguro, ayan, nagulat na lang din po tayong lahat na may pinunta po siya doon. About naman sa MOA, hindi naman ibig sabihin porket hindi nakasama si Paula Avellino hindi na agad mahal. Hindi na agad hindi na agad totoo kay Kim Chiu. Hindi na malinis ang hangarin kay Kimi. Hindi porket hindi nasamahan ganun dapat ang atin pong isipin, mga ka-Kim Pao. Sapagkat maraming reasons yan for sure. Pwedeng busy si Paula Avellino with sarili niyang business. Pwedeng hindi lang nakita pero nasa sasakyan siya. At saka, isipin nyo na lamang, event po yan ni Kim. Hindi po maaring agawin ni Paolo Avellino yung spotlight kay Kimi. At syempre, si Kim po ay nakapirma ng kontrata. Diba? Alam nga naman pong extra si Paolo Avellino doon. Hindi naman siya parte sa kontrata, mga ka-Kim Pao. Ang importante, nandun po si Kuya Alan to protect Kimi, mga ka-Kim Pao. And hindi naman talaga sa lahat ng oras ay magkasama po sila. May mga conflict din po tayo na dapat na isinasaalang-alang. Anyway, dumako naman tayo dito sa vlog ni Chinita Princess ngayong araw. Bago po matapos ang May, ay meron nga po siyang pa-vlog, mga ka-Kim Pao. 8 p.m. So, kanina pa pala to in-upload ni Kimi, mga ka-KP. So, eto pong vlog niya na to ay para sa kanyang anniversary sa Metro Magazine, mga ka-Kim Pao. So, ayan, makikita nyo nga dito yung mga pictures niya na kinover po sa Metro Mag, mga ka-Kim Pao. And
Nababasa ko nga po kanina pa, very excited daw po sila na makita ang mga behind the scenes ng shot ni Chinita Princess. Grabe, ang gaganda 'no, ang gaganda ng kuha kay Kimi, napaka-expensive ng look talaga ni Chinita Princess. Bagay na bagay talaga sa kanya ang maging model, mga kakimpaw. Ayan, ano naman ang sunod na vlog na iniintay niyo mga ka-KP? Since ayan, out na po ang kanyang Metro Magazine anniversary vlog. Sana next time yung sa Paris naman, Kim, wag mo kalimutan. Charot! Anyway, speaking of Paris, mga kakimpaw, eto na nga. Pag-usapan nga natin, mga kakimpaw, ang tungkol nga po rito sa inilapag ni Kimi na tila isang date, mga kakimpaw. Ilang beses kaya nag-date sila ni Paolo Avellino sa restaurant sa Paris, mga ka-KP, no? Parang napaka-spoil ni Chinita Princess kay Pao during their Paris days. Paris days? Kasi sino pa ba naman ang magiging kadate niya dyan? Di ba wala naman pong iba kundi si Paolo Avellino lang. And ang social nga, mga kakimpaw, talaga napaka-romantic. And napakagalante ni Paolo Avellino. Sabi nga dito, may expensive curly really deserve this kind of date. Upgrade talaga sa jowa si Madam. From convenience store food to fine dining restaurants dates. Wala talagang kwenta yung sigbin mong exte. True, grabe naman sa sigbin si Madam Claire. But anyway, super upgrade talaga sa jowa si Chinita Princess. And I also agree, talagang super deserve niya po yung ganitong klase ng date, mga kakimpaw. Hoy, from convenience store to fine dining restaurant. Nakakaloka, mga kakimpaw. Very spoiled talaga si Kimi kay Pao. To the point na pati po si Miss Tonette ay talagang for the slide up to the last slide ng post ni Chinita Princess, mga kakimpaw. For sure, super happy po siya. Super happy siya sa mga ganap niya sa Paris, sa relasyon nilang dalawa ni Paolo. Ayan, makikita nyo nga po dito, naka-like, mga kakimpaw, si Miss Tonette sa paayuda na to ni Chinita Princess. Low-key ayuda. Basta kami alam na namin yan. Kahit walang anino dyan ni Paolo Avellino, nako, kahit pa kamay-kamay lang, alam na namin kung sino ang kadate ni Kimi. At talagang nilagay pa ni Kim. Sinama pa niya sa kanyang collage, mga kakimpaw. May paloki pasilip sa kanyang kadate, mga kakipi. Dinadaan tayo sa kamay-kamay Hindi niya alam. Kilalang kilala natin kung sino yung kadate niya. Anyway, sabi naman dito, this is exactly why I am so soft for him. This is how you treat your girl right. No bare minimum for my queen. She deserves the best in everything. Wala nang magreklamo kung mahal man yung food choices niya. Kasi you can clearly see how much he values and spoils her. Hi, Paolo, the man you are. Grabe, no? Hindi lang po talaga prinsesa kung ituring ni Paolo Avellino si Kim, kundi talagang isang reyna. Reyna ng buhay niya, mga kakimpaw. Truly a queen. Si Chinita Princess. Queen siya ng Kim Paulancias. Queen din po ni Paolo Avellino. Diba? Hindi lang prinsesa. Grabe, mapapasana all ka na lang talaga. May Paolo Avellino sa kanyang buhay. Anyway, sabi naman dito ni Miss Leoncia Talian, the best decision, Kim. Sunday is rest worship day. Our Lord rested one day a week. How much more for us? Physical and spiritual health is needed by us. Showtime is enough. Endorsement and taping for shows plus business, and of course, baby time. And mukhang ito na talaga ang ginagawa po ni Chinita Princess ngayon. Talagang nire-reserve po niya ang Sunday, mga kimpaw, for herself. Me time,
we time nila ni Paolo, and of course, time with God, mga kakimpaw. Ngunit subalit tatapot minsan kapag overloaded ang trabaho niya, pati Sunday nakakapag-shoot siya, mga kakimpaw Pero it doesn't mean na hindi po siya nag-pray, hindi po siya nagsimba, or nagsindi man lang ng kandila, mga kakimpaw. Nakabila ng kabisihan niya, sa napakamadasali ni Kimi, imposible pong makakalimot siya kay Lord. Anyway, dumako naman po tayo dito sa comment ni Miss Anida Morales. Sabi niya rito, magandang hapon po, Gandara. Kapag bashers may mga paninira sa Kimpaw, ayoko na magbasa sa mga messages dahil masakit sa dibdib. Yan, mga stressed. Sana sila ang mauna sa mga seniors at takihin sa puso yung pinagagawa nila. God love us. God bless po. Ay nako, Ma'am Nida. Anida, masyado nyo kasing dinidibdib. Dapat pasok sa isang tenga, labas sa kalawang tenga. Kabilang tenga. Madam, ganun lang yun. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.